Hi everyone, I am Marion Tino, Quezon City resident and an electric scooter user. I bought my light electric vehicle in September 2024 because it is affordable, portable, flexible, and clean. I use it to go to work in Ortigas Center. And you know Ortigas Center. Galing ako ng Quezon City, kaya hirap sa akin yung pagpunta doon kahit na merong MRT o ngayon merong EDSA Bus Carousel. Kung ako pupunta doon, galing sa aming bahay dito sa may Quezon City, my public transport commute will be minimum 45 minutes. Kakailanganin kong maglakad sa mga sidewalk na hindi maganda. At sumakay ng jeep na medyo masikip. Tapos, sasakay ako either ng EDSA Bus Carousel o MRT na, to be fair, ay nag-improve na simula noon. Pagkatapos nun, bababa ako at maglalakad muli sa mga sidewalk na hindi makatao. Pwede rin naman akong sumakay ng motorcycle taxi. Kaya lang, kakailanganin kong mag-spend ng 10 to 15 minutes paghihintay, hoping na hindi magka-cancel yung aking nabook na rider. Simula nung ako'y nagkaroon ng e-scooter, kahit na umaambon, kahit na mainit, ang aking work trip, maximum 35 minutes. Noon, minimum 45 minutes. Ngayon, maximum 35 minutes. Kami mga e-scooter user, kagaya ng mga pedal assist electric bicycles at mga two-wheel electric bicycles na galing sa mga Chinese manufacturers, by law, ay hindi included dito sa ban na ito ng mga LEV sa national highways. Kasi yung DOTR mismo, inaalaw ang mga LEVs gaya ng gamit ko na gamitin sa bicycle lanes provided observing speed limits and prioritizing bicycle users and pedestrians. Pero ngayon, kahit papaano meron akong pag-iisip kung after January 2 ay magiging madali pa rin sa akin yung aking pagko-commute. Kasi hindi clear yung mga guidelines at maaaring sa aking experience din ay maging inconsistent yung pag-enforce ng mga taong nasa baba dahil hindi nga clear yung mga guidelines na nasa papel. Without my LEV, kaya kailanganin kong mamili. Spend 2 hours of my whole day to commute from Quezon City to Pasig, which can reliably expand to 2 hours minimum one way. O kaya naman, spend a minimum of 3,000 pesos a month sa pagsakay sa motorcycle taxi na hindi rin naman ako sigurado kung lagi kong mapapagkatiwalaan o magiging reliable yung aking commute time. O kaya naman, baka pwede akong mag-spend ng malaking portion ng aking monthly salary para bumili ng second hand na sasakyan na ipapark ko sa Ortigas Center o dito sa aming bahay sa loob ng 20 hours out of the 24 hours a day. Gagamitin ko lamang siya sa loob ng 4 na oras na aking pagko-commute. O, kung magiging malinaw ang ating mga guidelines, kakausapin tayo ng LTO, ng DOTR, at mga LGU policymakers dito sa mga polisiya na gusto nilang mangyari para rin naman sa ating road safety at para rin sa inclusive transportation, ay maaaring patuloy kong magamit yung aking LEV sa paraan na mas magiging maayos yung aking pagko-commute at ligtas pa rin yung pagko-commute ng mga kasama ko sa kalsada. So ang aking message sa ngayon, all we need is LEV. DOTR, LTO, sa mga LGU policymakers na naglalabas ng mga ordinansang nagpo-prohibit sa mga light electric vehicles, sa mga electric tricycles, o sa mga electric quadricycles dahil nagiging kakompetensya di umano ng mga tricycles. Pag-usapan natin kung paano natin magiging
magagawang mas beneficial sa nakakarami yung ating mga policy. Hindi ito usapan lamang na kung sino ang mas magaling o kung sino ang pwedeng gumamit ng kalsada. Ito ay usapan na dapat lahat makauwi. Dapat lahat ng ating mga kalsada ay para sa ating mga Pilipino. All we need is love.